Bakit mo naman kinain yan? Nagugutom po kasi ako, Ma. Tapos sakto, nakita ko po yan. Hindi mo ba nakikita na nakalagay sa baunan? Ibig sabihin yan, babaunin ng mga bata. Pati yung saging nila kinain mo pa. Ano ba naman yan? Lahat ng nakita mo sa lamesa, inubos mo naman. Hindi lahat ng pagkain na nakikita mo kailangan mong kainin, ha? Ang tagal ko na nagtitimpi sa'yo. Inuubusan mo na lang kami palagi ng pagkain. Hindi nakakatuwa yung ganyang pag-uugali. Kakaibang katakawan na yan. Matuto kang makiramdam sa mga taong nasa paligid mo, ha? Hindi porket hindi kumikibo yung mga bata ibig sabihin nun, hindi na nila alam kung anong ginagawa mo. Pati mga baon nilang biskwit, inuubos mo na rin. Yung binili kong Yakult na wala dyan sa ref. Isang balot yun tapos hindi pa nakakainom yung mga bata. Pati yung isang buong papaya na hinog. Nakakainin sana kagabi. Nawala na rin kasi inubos mo. Hindi libangan ng pagkain, ha? Hindi porket sinasabi mo na food is life, kakainin mo na pati pagkain ng iba. Wala namang masama sa pagkain lalo na kung ramdam ng katawan na kailangan mo ito o sadyang gusto mo lang talaga. Pero ang masama ay kapag sobra na. Ganon si Abigail. Wala na siyang ibang alam gawin kundi ang kumain. Paano kung sa ganong pag-uugali ay may malupit na kaparusahan? May magbabago pa ba sa tao kung ang ugali niya ay kasama sa 7 nakamamatay na kasalanan? Ano kaya ang mangyayari sa matakaw na manugang? Oh, nak, hinay-hinay lang sa pagkain, ha? 2 lang naman tayong kumakain. Wala kang kaagaw. Hindi ka rin naman mauubusan dahil ang dami niyan. Baka naman mabulunan ka dyan. Dahan-dahan lang. Ang sarap po kasi ng pagkain mo. Grabe, sabang sarap po. Parang akong gutom na gutom palagi. Kanina ko po talagang gustong kumain. Aamoy ko pa lang po yung niluluto niyo Hindi na ako makapagpigil. May laman pa ang bibig mo. Huwag ka na muna magsalita. Tingnan mo, puno pa ang bibig mo. Hala sige, pasok pa rin ang pagkain. Nguyain mo kaya muna yung kinakain mo. Baka mamaya ay mabulunan ka. Ang dami namang pagkain, hindi naman yan mauubos agad. O tapos 2 kamay mo pang may hawak na ulam. Tama na muna, hinay-hinay. Akong nahihirapan habang pinapanood kang kumain. Nalalasahan ko naman lahat, Ma. Okay lang po yan. Ang sarap ko kasi talaga. Naku naman, kaya ang bilis mong tumaba Sabi ko sa'yo mag-diet ka. Hindi healthy ang ganyang ginagawa mo. Paano kung mabuntis ka? Aba, mahihirapan kang manganak nun. Ay naku naman Kalma ka na po, Ma. Kaya po tayo. Sarap talaga, grabe naman. Kahit na anong sabihin ni Dolores sa kanyang manugang, hindi ito nakikinig sa kanya. Nakatira sa iisang bahay kasama ang 2 pang kapatid ni Koy, na siyang asawa ni Abigail. Dahil nasa paaralan ang 2 pang mga bata, sina Abigail at Dolores lang ang laging nasa bahay. Nasa trabaho si Koy habang hindi nagtatrabaho si Abigail. 3 taon na silang kasal pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Isang araw, umuwi ang mga bata na walang pagkain. Wala si Dolores nung mga panahon na yon dahil may pinapasukan din siyang isang maliit na pwesto sa palengke. Pag-aari yon ng kanyang kapatid. Be, wala ng hotdog kasi niluto ko na kanina. Nagugutom na kasi ako Bili nilang kayo sa tindahan, ha? Bukas pa daw kami mag-grocery ni kuya nyo Papalitan ko na lang yon. Bibili na lang ako ng maraming hotdog. Bumili ng pagkain ang 2 bata. Lutong ulam sa karinderya. Nung buksan nila ang ulam at isinalin sa mangkok, naamoy ni Abigail ang mabangong aroma. Kaya hindi na naman niya napigilan ang sarili na magtungo sa kusina. Titingin lang sana siya pero parang inaakit siya ng pagkain. Uy, wow! Ano yan, menudo? Ang sarap naman yan. Pengi ako, be. Ay, konti na lang palang kanin. Konti lang naman kakainin ko. Pengi ako, ha? Hati na lang tayo. Magsasaing na lang ako mamaya. Malapit naman na silang umuwi Pwede naman tayong kumain ulit mamayang hapunan.
Sinabi niya na kaunti lang ang kakainin niya, pero paunti-unti naman siyang humihingi ng kanin sa dalawang bata. Hindi sila makapagreklamo dahil parang gutom na gutom si Abigail. Sinabi na lang nila ito sa kanilang ina. Hindi naman pinagalitan si Abigail, pero nakaabot ito sa kanyang asawa. Kaya nung umuwi si Koy, kinausap niya si Abigail. Salamat sa pasalubong mo, love. Sarap nito ha. Grabe. Ang sarap talaga. Lahat naman masarap para sa'yo eh. Parang walang pagkain na hindi mo nakikitang masarap. Kulang pa nga eh. Pero okay na rin naman to, love. Basta may makakain ako bago matulog. Hindi na kita bibigyan ha. Akin na lang to lahat. Tsaka kumain naman na sila kanina. Hindi na siguro nila gustong kumain ulit. Love, mag-exercise ka kaya no? Parang lumalaki ka na kasi oh. Yung mukha mo parang ang lapad na. Tapos konti na lang 5 na yung baba mo. Tapos baka wala ka na ring leeg. Ang laki ng bilbil mo, hirap ka nang umupo. Hirap ka na ring huminga minsan. Ako yung nag-aalala sa'yo, love eh. Chubby is the new sexy nga, di ba? Bakit? Pangit na ba ako sa paningin mo dahil tumaba na ako? Baka naman may nakikita ka ng mas sexy sa akin, ha? Hindi naman sa ganun. Ang pinag-aalala ko lang, parang minsan sobra ka na kumain. Nag-aalala lang naman ako sa kalusugan mo. Maraming bagay kasi yung hindi maganda kapag mataba ka. Pero hindi ko naman sinabi na pangit ang matabang katawan. Gusto ko nga yung may laman-laman ka eh. Pero hindi yung sobra na hindi ka man lang tumatayo o kaya naglalakad-lakad. Kapag tapos mong kumain, uupo ka tapos kakain na naman. Naglilinis ka nga ng bahay, oo. Pero pagtapos nun, gutom na gutom ka na naman. Kahit may ginagawa ka o wala, hindi pwedeng hindi ka kakain. Okay lang yan. Next year magda-diet na talaga ako. Sarap kasi kumain, no? Tsaka kapag tumataba ang babae, ibig sabihin lang nun, nasa tamang tao na siya. Tingnan mo ako, nasa tamang tao na ako, di ba? Nasa healthy relationship kasi ako. Walang stress. Tapos lahat ng gusto kong pagkain, binibigay mo rin naman. Hindi na uso ang diet eh. Pero sige, dahil gusto mong mag-diet ako, yun ang gagawin ko next year. Basta next year na ha. May ipapakiusap din pala ako sa'yo, love. Kasi yung budget natin ang hirap na ngayon eh. Ibig kong sabihin, ang bilis na maubos. Yung dapat pang 1 buwan natin, hindi na umaabot ng 1 buwan. Kaya hindi rin tayo nakakapaglagay ng savings kasi pinangaabono ko. Ang dami kasi natin dito sa bahay, no? Hindi lang din naman akong kumakain dito. Malalakas din kumain yung mga bata. Hindi ko na lang yun pinapansin. Kasi nga, alam ko na may ambagan kayo rito ni Mama. Wala namang problema sa dami natin dito. Kasi may kita naman si Mama eh. Yun yung pinapang budget nila. Ang ano kasi, yung sa atin kapag naubos yung binili natin, mauubos na rin yun sa kanila. Parang limitahan mo lang yung sarili mo na kumain, ganun. Kapag nakakain ka na, huwag ka nang sumobra pa. Kung may hindi pa kumakain, huwag ka na muna kumuha para hindi rin sumama ang loob nila. Kasi pagod din yung mga yun eh. Nakakasama naman talaga ng loob kapag gutom ka, di ba? Paano kung ang lilimitahan ng sarili ko? Yun lang naman yung pwede kong gawin dito sa bahay. Naglilinis naman ako, di ba? Tapos mapapagod ako. O kapag napagod ako, anong gagawin ko? Malamang kakain ako. Tsaka kapag wala akong magawa, ang gusto ko, kakain ulit ako. Pero pwede namang konti lang ang kainin mo. Hindi yung uubusin mo lahat. Pakonti-konti lang. Isipin mo na lang kung sino pa yung hindi pa kumakain. Minsan kasi hindi ko namamalayan. Tsaka alam mo naman ako na love ko ang food, di ba? Kaya wag mo na akong pagbawalan. Ito na nga lang yung kasiyahan ko eh. Buti nga, hindi ako gaya ng ibang babae na malalandi na nanlalaki. Hindi rin ako yung maluho. Hindi ako palabili ng make-up at kung ano-ano. Hindi naman ako nagpapabili sa'yo ng ibang mga hindi kailangan, di ba? At least yun, pagkain, napapakinabangan. Kaya swerte ka na kasi pagkain lang ang hilig ko. Kahit na anong sabihin ni Koy sa asawa, hindi ito nakikinig sa kanya. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga araw, wala na namang tigil sa pagkain si Abigail. Masipag naman siya sa bahay. Nagluluto,
naglilinis o minsan siya ang naglalaba. Mabait din siya at magalang. Pero ang tanging problema sa kanya ay ang kanyang katakawan. Kahit na alam niyang may hindi pa kumakain, wala siyang pakialam basta makakain siya ng kung hanggang saan ang kaya ng kanyang tiyan. Isang beses pa, habang nasa handaan sila, kapansin-pansin na gabundok ang nakasandok na pagkain sa plato ni Abigail. Ay, mga bagin! Ano ba naman yan, nak? Sana kinuha mo na lang yung isang buong lagayan, di ba? Nakakatakot ka namang sumandok ng pagkain. Akala mo pang isang pamilya na yan. Kaya mo ba yung ubusin lahat? Ang dami naman yan. Sana kumuha ka muna ng konti lang. Tapos saka ka na lang bumalik kapag kulang pa. Ang dami naman pagkain dyan, love eh. Huwag naman yung ganyan na parang ayaw mo na magpakain sa ibang bisita. Yung sa akin nga, kaunti lang to, nabusog na ako. Baka naman masayang lang yan kapag hindi mo naubos. Kaya ko to. Ako pa ba? Gutom na kasi ako. Ang layo ng nilakad natin papunta rito, di ba? Kaya natagtag yung kinain natin kanina. Tsaka sayang naman, libre lang to. Bukas may bayad na to. Kaya dapat kapag ganito na may handaan, sinusulit natin. Oh, dahan-dahan ka lang sa pagkain mo. Iyo lang lahat yan, love. Ang sarap, grabe. Natikman mo itong apritada? Apritada ba tawag ito? Basta may sasa na orange. Basta alam ko lang din na ang sarap. Grabe yung lasa. Nanunuot talaga. Siyempre, dinamihan kukuha nito, no? Ito pang isang sarap. Ay, grabe. Gusto ko ng ganitong ulam eh. Kukuha pa ako nito. Uuwi ko sa bahay mamaya. Ma, sa sunod luto ka ng ganito ha. Namihan mo po. Tapos sa Pasko at bagong taon, ganito lang din ang handa natin. Pero kahit ano na lang pala, basta masasarap naman po mga luto nyo eh. Marami pa rin naman po akong makakain. Huwag ka nang kumuha ha. Okay na yan. May mga bisita pang darating. Tsaka mabubusog ka rin naman kaagad niyan. Para namang may alaga kang dragon sa tiyan mo. Parang hindi ka nabubusog. Ano bang meron dyan sa tiyan mo ha? Hindi ko nga rin alam eh. Parang ang may dragon yung tiyan niya tapos pakiramdam ko yun yung kumakain ng mga kinakain niya kaya ganyan na wala siyang kabusugan. Nakikita ko pa lang yung pagkain parang busog na ako eh. Parang hindi ko na malulunok yung ganyan. Tapos sa kanya kulang pa yan. Sarap talaga ito, ma. Hindi niyo po ba kakainin ng inyo, ma? Dahil pa po yung nasa plato niyo, ha? Busog na ako. Kumain kasi tayo kanina bago tayo nagpunta rito. Wala naman akong alaga sa tiyan ko kaya hindi ako makakain ng marami. Ako na lang pong kakain ito. Hoy, nak, wag na. Ay, ang kulit naman. Pinagkainan ko na yan eh. Kumakain ka naman na. Dapat kapag ganyan na kinain na namin, wag mo nang kukunin. Ang dami pa niyang nasa plato mo. Sayang po yan, ma. Hindi po dapat nagsasang ng pagkain. Ang mahal po kaya ng pagkain. Kaya dapat inuubos natin. Kami yung kinukuha natin. Buti lang talaga nandito ako para kainin yung mga tira nito. Ikaw, kapag hindi mo naubos yung pagkain mo, bigyan mo lang sa akin, ha? Ikaw din, love. Kapag hindi mo naubos yung manok na kinakain mo, bigay mo na lang sa akin. Ako na yun po. Love, hinay-hinay ka lang naman. Ang daming nakatingin sa'yo, oh. Pinagbubulungan ka na rin nila. Nagtataka siguro sila kung bakit ang dami mong kinakain. Hayaan mo yan sila. Tumasip pa yung kanin. Oh, nahulog na rin yung ulam. Huwag na yan. Okay lang yan. Wala pang 5 minutes, no? Sarap, grabe. Ang lambot ng kanin. Itong isa na to, kambing to, di ba? Sarap din ito. Kaya pala unang naubos dun. Buti lang nakakuha pa ako. Napapakamot na lang sa kanyang ulo si Dolores. Ang ilan nilang kakilala ay tila ba pinagbubulungan na sila. Hindi naman niya kinahihiya kung sino ang kanyang manugang. Pero ang ikinahihiya niya ay kung paano ba ito umasta, lalo na sa harapan ng pagkain. Madalas kasi na kahit saan sila magpunta, basta may pagkain, alam na ng lahat na hahakot talaga ng pagkain si Abigail. Lumipas ang mga oras.
Gutom na naman si Abigail kaya kumuha siya ng cake. Malaking hiwa yon na siya lang din ang umubos lahat. Pabalik-balik siyang kumuha ng pagkain hanggang sa ang naghahanda na lang ang nagtipid. Hindi nila inilabas lahat ng pagkain dahil may mga bisita pa silang hinihintay. Kung ilalabas nila lahat yon, baka maubos lang ni Abigail. Nung umuwi na sila, kinausap ng ina ng may handaan si Dolores at sinabi nito ang tungkol kay Abigail. Pasensya na talaga kayo ha. Kinulang ba kayo ng handa? Teka, magbibigay na lang ako. Tapos order na lang ulit kayo para sa mga darating pamamayang gabi. Pasensya na talaga. Hindi ko naman alam na ganun yung gagawin ng manugang ko. Nakakahiya talaga. Inimbitahan nyo na nga lang kami. Ganito pang nangyari. Hindi tinanggap ang perang inaabot niya dahil may handa pa raw na nakatago. Pero sana raw sa susunod na handaan, mapagsabihan nila si Abigail. Hindi naman daw nila ipinagdadamot ang pagkain dahil parang araw yon sa mga imbitado. Pero sana raw ay may disiplina naman ang kakain. Hindi porket maraming pagkain na nakahanda, uubusin na lang niya lahat. Mahirap daw yon isama sa ibang handaan dahil sila ang napapahiya. Baka mapagchismisan pa sila na hindi kumakain sa bahay nila. Hiyang-hiya si Dolores dahil kahit noon pa man, hindi pumangit ang tingin ng mga tao sa kanilang pamilya, lalo na kapag may handaan. Bibihira nga lang sila pumunta ng handaan kahit na ang daming nag-iimbita sa kanila. Pagka-uwi nila ng bahay, gutom na naman si Abigail. Sana talaga nagbalot tayo eh. Ang dami ko pa kayang nakita dun sa kusina nila. Hindi nila nilabas lahat, may pansit pa nga eh. Yun pa namang hinihintay ko. Kala ko makakakain nga ako nun. Dapat kasi hindi na muna tayo umuwi. Wala namang gaanong bisita na nagpupunta ron, di ba? Ang dami mo na talagang kinain kanina tapos nagugutom ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ba napupuno yung tiyan mo? Parang may imba ka ng pagkain dyan ah. Kanina pa talaga yun, love. Kumukulo na nga ang tiyan ko. Gusto ko na nga ulit kumain eh. Kaya nga sabi ko na magbalot tayo para sana may kakainin pa ako rito sa bahay. Alam mo naman na ang bilis kong magutom. Bukas ka na lang kumain, Abigail. Anong oras na oh? Matutulog na. Hindi ka pwedeng matulog na busog ka. Masama yung ganun. Dapat nga nagpa-fasting ka rin para naman magproseso na maayos ang tiyan mo. Kaya baka ganyan ka na lagi kang gutom kasi may problema ka sa bituka mo. Minsan nga magpa-check up ka. Baka hindi na maganda yung ganyan. Hirap naman po ako makakatulog kapag gutom ako, ma. Mas lalo naman pong mahirap yun. Magigising pa rin po ako kahit na anong oras na dahil iisipin ko po na kumain. Kaya mas okay na po kung ngayon na ako kakain bago matulog. Kaya mo yan. Baka mamatay naman po ako. May mga bata na isang buong araw na hindi kumakain. Hindi naman sila namamatay. Ikaw pa kaya na ilang oras lang. Tsaka, tulog ka naman nun. Hindi na yan alam ng katawan mo. Tunawin mo naman muna ang mga kinain mo. Isang buong delata ng sardinas ang naubos ni Abigail habang ilang sandok ng kanin ang kinain niya. Ilang linggo pa ang lumipas, paubos na naman ang kanilang pagkain sa bahay. Halata rin na nadadagdagan ang timbang ni Abigail. Isang beses kasi, sinusuot niya ang pantalon niya, hindi na ito magkasya sa kanya. Sabi ko kasi sa'yo magbawas ka ng kain mo eh. Wala ka na tuloy masuot ngayon. Tignan mo yan, hirap na hirap kang ipasok sa hita mo. Parang kapag umupo ka niyan, mapupunit eh. Yung blouse mo rin, hindi na maayos masuot. Bili na lang tayo pagtapos natin pumunta sa bahay. Hihingi ako ng pera kay mama. Mura lang naman yung damit, no? Alam ko araw ng palengke ngayon. Meron yan dyan sa palengke na mura lang o kaya sa ukay-ukay. Huwag ka nang manghingi. Alam mo naman na sila lang din yung gumagastos para sa bahay nila. Mag-diet ka na kasi, love. Kasi sayang naman yung mga damit mo kung hindi mo na yan masusuot ulit. Next year nga. Ngayon mo pa ako gusto mag-diet kung kailang malapit na ang Pasko at bagong taon. Next year, promise magiging 45 kg na lang ako. Madali lang yan para sa akin. Mabilis kaya akong pumayat.
45 kilograms? Nasa 150 kilograms ka kaya ngayon? Oo, kaya yan. Magpalda na lang siguro ko. Teka. Tara na. Gugutom na ako eh. Gusto ko na kumain. Kanina ko pa naiisip kung anong lulutuin nila sa bahay eh. Nagugutom na kagad ako. Sabi kasi ni Mama, magluluto siya ng paborito kong ulam. Kako, lahat naman paborito ko. Baka puro taba na naman yung luto sa inyo. Iwas ka na lang muna sana oh. Tapos baka tambak na naman ang kanin mo niyan. Naku, baka maging 200 kilograms ka na pag uwi natin dito. Food is life. Kahit saan magpunta si Abigail, hindi niya tinatantanan ang pagkain. Palaki ng palaki ang kanyang katawan. Pero wala siyang pakialam. Minsan nga ay nahihirapan na siyang kumilos sa bahay pero ginagawa niya pa rin. Mas lalo siya laging nagugutom. Isang araw, sahod ni Koy, lumabas si Abigail para maglabas ng pera at bumili ng grocery. Dahil wala pang ulam sa bahay nila, bumili siya ng isang buong manok. Pag uwi niya, kumain siya, pero lahat ng iyon ay kanya lang. Ang lahat ng kanin at isang buong litsyong manok. Naabutan pa nga siya ng 2 bata na kumakain pero hindi na niya binigyan dahil iniisip niyang kulang na sa kanyang sarili ang pagkain niya. Paano pa kung mag-aalok siya sa iba? Nakarating yon sa kanyang biyenan kaya kinausap siya. Nak, bakit naman ganun? Kahit kaunti hindi mo malang tinirhan yung 2 bata. Isang buong litsyong manok yun. Naubos mo talaga lahat yun? Ganun karami? Napasobra po ang kain ko, Ma. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Pero binilihan ko naman po sila ng ulam. Bumili pa po ako ng isang buong litsyong manok. Yun po yung inulam nila kanina. Bumili ka tapos kumain ka ulit? Binigyan mo na maliit na parte yung 2 bata. Nagkaubusan pa kayo ng kanin kahit na bagong saing lang. Tapos naghati pa sila dun sa natira mong kanin. Wag naman sanang ganun, anak. Kung kumain ka na, tapos kakain yung mga bata, wag mo naman na silang agawan. Pasensya na po, Ma. Hindi ko po talaga napigilan ang sarili ko. Nagutom po talaga ako eh. Alam niyo naman po na kapag nakakaamoy ako ng pagkain, talagang gutom na gutom po ako. Tinigilan ko naman po kanina kaso nung nakita ko yung ulam, ayun po, napasandok ako. Napasarap din po ang kain ko kaya hindi ko na alam na naubos ko. Ang sabi naman po kasi nila na busog na sila eh. Paanong hindi nila sasabihing busog na sila? Wala naman ng pagkain dahil inubos mo na lahat. Alam mo, Nak, hindi maganda ang ganyan. Alam mo bang kasalanan yan? Hindi naman po ako nagnakaw, Ma. Hindi naman po ako pumatay. Hindi naman po ako nangangaliwa. Wala po akong nalabag na batas ng Diyos, Ma. Kumakain lang naman po ako at ang pagkain po, ginawa po yun para kainin nating mga tao. Kaya wala pong masama sa ginagawa ko. Nagpupunta ka ba ng simbahan? Kada linggo po, di ba po? Kapag magkakasama tayo. Ang Diyos ba ang pinupunta mo? O yung pagkain sa labas ng simbahan na lagi mong inuuna? Parehas lang po, Ma. Bigla po tuloy akong nagutom. Pinaalala niyo po kasi. Parang gusto ko pong magpabili kay Koy. Text ko nga po siya mamaya. Hindi ako nagbibiro, anak. Hindi magandang ginagawa mo. Alam mo ba na kasama sa 7 deadly sins yung ginagawa mo? Pagiging matakaw? Gluttony? Hindi ko po alam yung gluttony. Alam ko lang po na gutom na me. Ay, lagi mo na lang hindi sineseryoso mga sinasabi sa iyong bata ka. Hindi maganda ang ganyan, ha? Utang na loob. Hanggat kaya mo pang tumigil, tumigil ka na. Magkaroon ka naman ng kasiyahan sa kinakain mo. Kasi wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Wala ka ng ibang pakialam sa mga ibang bagay. Kasi yung utak mo, lagi na lang nasa pagkain. Hindi ko po talaga kaya, Ma. Pero sige po, try ko na lang pong kayanin na magbawas ng pagkain. Pero hindi ko po ipinapangako kasi po hindi ko talaga kaya ng walang pagkain eh. Pero dapat kayanin mo. Huwag mong iisiping hindi mo kaya. Isipin mo yung ibang tao sa paligid mo.
Yung mga nauubusan ng pagkain dahil lang sa hindi ka nagpapaubaya. Hindi ka naman kinukuhanan, hindi ka rin inuubusan. Kaya wala kang ibang dahilan para magbigay sa iba. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo ha. Hindi lang ikaw ang may pangangailangan. Opo ma, sorry po. Hindi na po mauulit yung nangyari kanina. Puro salita lang ang pangako ni Abigail. Hindi niya ito sineseryoso dahil iniisip niya na wala namang masama kung palaging kumakain ng isang tao. Lalo na at ito ang pinanggagalingan ng buhay at lakas. Kahit saan sila magpunta, kahit na ang daming taong hindi pa nakakakain, walang ibang ginawa si Abigail kundi ang makipag-unahan. Isang araw, walang pasok si Koy, kaya nasa bahay lang siya kasama ang asawa na katatapos lang kumain ng isang buong pizza. Umuwi ang kanyang ina kasabay ang mga bata. Pupunta ba kayo mamaya? Huling lamay ni Nanay Inday. Ay, mamaya na pala yun oh. Sige, kahit saglitin lang namin doon. Sana may sopas dun. Love, hindi yun piyesta. Pupunta tayo sa lamay. Hindi ka pwedeng kumain ng kumain doon. Baka mamaya yung mga pupunta at makikipaglamay, wala na silang makain. Sopas lang naman yon. Tsaka konti lang naman sila maglagay sa isang baso. Bago sila umalis ay pinagsabihan pa si Abigail na huwag siyang kakain ng marami ron. Kung ano lang ang ibinigay sa kanya, yun lang ang kakainin niya. Tumango siya, pero hindi naman ibig sabihin nun na sumasang-ayon na siya sa gusto nila. Dahil kilala niya ang kanyang sarili. Sa oras na magutom siya at masarapan sa pagkain, hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili. Hanggang sa nagpunta na sila sa lamay. Ang daming tao. Malayo pa lang sila ay nakatanaw na si Abigail sa tray na may lamang pagkain. May sopas nga roon. Takam na siya. Hindi na nga siya naghintay na abutan siya dahil kinuha na niya ang isang baso. Halos isang higop niya lang, naubos na yon. Sinundan pa ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa hindi na mabilang. Binabalik-balikan niya yon. Sinita ni Dolores ang manugang pero hindi siya pinakinggan. Kaya si Koy na ang kumausap sa asawa. Love, ano ba? Sabi ko sa'yo huwag ka nang kakain ng sobra dito eh. Nakakaya naman sa kanila oh. Sopas lang talaga yan, love. Yun na nga, wala namang pera yung pamilya niyan. Wala silang maipanluluto sa mga makikipaglamay pa mamaya. Nakakaya naman, inuubos mo na lahat. Tara nga, umuwi na tayo. Mamaya na tayo umuwi. Dito na lang muna tayo. Ang daming pagkain oh. Ang sarap ng sopas nila. Tikman mo kasi. Ang galing ng nagluto nun. Tara dun sa loob. Hindi na, uuwi na tayo. Ang gulo mong kasama. Pinagsabihan na nga kita kanina eh. Ang dami mo namang kinain sa bahay bago tayo umalis, di ba? Kanina pa yun. Malamang naggutom na ulit ako. Alam mo naman na ang bilis kong gutumin, di ba? Tara na, umuwi na tayo. Doon ka sa bahay kumain. Inis na inis si Koy, lalo pa at pinag-uusapan sila roon. Masyado kasing matakaw ang kanyang asawa na hindi na maganda para sa kalusugan nito at maging sa ibang tao. Nagtalo ang mag-asawa nung umuwi sila, pero iisa lang ang laging sinasabi ni Abigail. Wala siyang ibang ginagawa kundi ang kumain lang. Hindi naman daw yun masama dahil lahat naman ng tao gustong kumain. Hindi niya kasalanan kung mabilis siyang magutom. Kinabukasan, nung magising si Abigail, may pagkain siyang naabutan sa lamesa. Gutom na siya noon. Yung pagkain ay nakalagay sa baunan. Pinapalamig lang bago takpan. Ay grabe, nakakagutom naman. Sarap nito ah. Makakain na nga. Ang bilis kumain ni Abigail, para siyang nakikipagkarera sa kung sino. Ganon niya lang din agad naubos ang pagkain. Hindi na niya ito hinunguya dahil bawat dadaan sa bibig niya ay diretso lunok na rin siya. Maya-maya pa, lumabas si Dolores galing ng banyo. Bagong ligo, dumiretso siya ng kusina para ihanda ang baon ng mga bata. Pero laking gulat niya matapos na makitang sinimot ni Abigail ang lahat.
Maging ang 4 na malalaking saging ay inubos nito. Bakit mo naman kinain yan? Nagugutom po kasi ako, Ma. Tapos, sakto, nakita ko po yan. Hindi mo ba nakikita na nakalagay sa baunan? Ibig sabihin yan, babaunin ng mga bata. Pati yung saging nila kinain mo pa. Ano ba naman yan? Lahat ng nakita mo sa lamesa, inubos mo naman. Hindi lahat ng pagkain na nakikita mo, kailangan mong kainin, ha? Ang tagal ko na nagtitimpi sa'yo. Inuubusan mo na lang kami palagi ng pagkain. Hindi nakakatuwa ang ganyang pag-uugali. Kakaibang katakawan na yan. Matuto kang makiramdam sa mga taong nasa paligid mo, ha? Hindi porket hindi kumikibo yung mga bata. Ibig sabihin nun, hindi na nila alam kung ano yung ginagawa mo. Pati mga baon nilang biskwit, inubos mo na rin. O yung binili kong Yakult na wala dyan sa ref. Isang balot yun tapos hindi pa nakakainom yung mga bata. Pati yung isang buong papaya na hinog, nakakainin sana kagabi. Nawala na rin kasi inubos mo. Hindi libangan ng pagkain, ha? Hindi porket sinasabi mo na food is life, kakainin mo na pati pagkain ng iba. Pasensya na po talaga, Ma. Akala ko po nilagay lang dyan eh. Nagutom lang po talaga ako. Magluluto na lang po ako. Anong lulutuin mo? Wala nang ang pagkain dyan. Wala nang stocks dahil inubos mo ng lahat. Simot na simot ang ref, ah. Puro tubig na nga lang ang laman. Alam mo, hindi lang tiyan mo ang gutom, kundi ang kaluluwa mo. Ano nangyayari? Nagising ako sa pag-uusap nyo Ano ba meron? Oh, may kanin ka ba sa labi mo, love? Kumain ka na? O paano yung asawa mo? Inubos yung baon ng mga bata. Wala na rin silang pang-almusal dahil kinain na rin niya. Ako, mabait akong biyanan. Hindi ko pinakikialaman ang buhay ninyong dalawa. Hindi ako madamot at hindi rin ako mapalumbat na tao. Pero sobra na tong ganito. Buti sana kung mag-isa ka lang nakatira sa bahay, okay lang, ubusin mo lahat ng pagkain. Pero may mga kasama ka. Isipin mo rin kung sino pa ba yung hindi pa kumakain. Sino ba yung kakain pa lang? At kung kakasya ba yung ititira mo? Paano kung may anak ka na? Ano, magugutuman yung bata dahil kinain mo ng lahat? Pasensya na po. Sa susunod po yan na yung iisipin ko. Ilang taon na kayong mag-asawa ng anak ko? Ngayon mo lang maiisip yung ganyan? Ilang beses ka na namin pinagsasabihan. Ayoko na nga lang magsalita dahil baka masaktan ka lang. Alam mo ba kung anong tawag ng ibang tao sa'yo? Anong tawag ng mga kapitbahay natin? Masiba na baboy. Hindi ko na alam kung paano ka pa ipagtatanggol dahil kahit kami dito sa bahay hindi mo pinapalampas. Kausapin mo yung asawa mo, Koy. Bubukod kayo ng pagkain sa amin. Simula ngayon, ha? Magkanya-kanya tayo. Huwag kayong sasalo sa budget at pagkain namin. Mas nahihirapan ako magpakain ng isang tao kesa magpakain at bumuhay ng 2 bata. Hindi maikakaila naramdamang inis ni Dolores. Nailabas na niya ang lahat ng kanyang hinaing sa manugang. Marami pa sana siyang sasabihin, pero katulad nga ng kanyang sinabi ay pinipigilan niyang makasakit. Kaya pinaubaya na lang niya kay Koy ang pakikipag-usap sa asawa. Nagagalit na si Mama. Hindi ko naman sinasadya. Paano hindi mo sinasadya? Naubos mo nga pati yung mga saging na baon ng mga bata. Tinikman ko lang naman nung una tapos sasarapan ako. Ayun, kumain ako kaso hindi ko talaga napigilan ang sarili ko Akala ko kasi meron pa. Ang gagawin ko sana, magluluto na lang ako. Love, ano bang pwedeng gawin para naman maawat ka sa pagkain ng marami? Yung magiging sapat lang talaga yung kakainin mo. Food is life nga kasi. Hindi na yan normal na food is life Iba na yung klase ng katakawan. Nakikita na sa katakawan na sa pag-uugali mo. Parang hindi ikaw yung lumalamon sa pagkain Ikaw yung nilalamon ng pagkain. Yung utak mo hindi gumagana ng maayos dahil parang wala kang ibang alam kundi pagkain. Kapag pinagsasabihan ka, hindi ka nakikinig. Ang gagawin mo, uunahin mo yung pagkain. Kapag nakaamoy o nakakita ka ng pagkain, hindi ka tumitigil. Alam mo naman na ito lang yung kasiyahan ko, di ba? Huwag niyo naman na itong ipagkait sa akin. Tsaka masarap kumain. Kapag bored ako, gusto ko laging kumain. Tsaka kahit na anong gawin ko, gusto ko lagi lang akong kakain.
doon ako nagiging masaya eh. Kapag konti lang ang kakainin ko, feeling ko sobrang lungkot naman ang buhay ko. May mali na talaga eh. Awa na lang oh. Huwag mo namang ubusin lahat ng pagkain na makikita mo. Sige, bubukod tayo ng pagkain kasi naaawa naman ako kina mama. Pera nila yung panggastos eh. Tapos tuwing umuwi pa yung mga bata, lagi silang walang naaabutan ng pagkain. Saka para makita mo rin kung ano yung pagkakaiba. Kailangan natin magtipid sa pagkain. Lalo na kailangan natin mag-ipon. Magiging malungkot na ako nito palagi. Gusto mo ba na makita akong malungkot, ha? Hindi laging sa pagkain nakadepende yung kasiyahan mo. Maraming buhay na mas masaya pa bukod sa pagkain. Nagsimula na ang pagbubukod nila ng pagkain. May 2 ref, isa kina Koy at isa naman kina Dolores. Lahat ng lulutuin ni Dolores para sa kanila lang ng mga bata. Habang ang niluluto naman ni Abigail para lang sa kanya. Kahit asawa niya, hindi niya tinitirhan ng pagkain. Sa labas na lang kumakain si Koy dahil kaunti lang din naman siya kumain. Noong unang 3 araw ay maayos naman ang usapan nila. Nagtitimpi si Abigail dahil kada magluluto si Dolores, walang iniiwan sa bahay. Dinadala nito sa palengke lahat at kapag uuwi na ang mga bata sa hapon, doon sila kumakain. Hindi man sanay si Dolores na parang may damutan sa pagkain, kailangan niyang gawin yon para mas matuto ang kanyang manugang na magpigil sa kanyang sarili. Pero mukhang hindi yon epektibo. Isang araw, iniwan ni Dolores ang pagkain sa loob ng ref dahil uuwi ng tanghali ang isa niyang anak. Hindi ito makakadaan sa palengke. Pag-uwi ng bata, naabutan niya si Abigail na katatapos lang kumain at ang kinain nito ay ang pagkain na iniwan ng kanyang biyanan. Sorry be, nakain ko yung ulam mo. Bili ka na lang ng dilata. Wala na kasi kaming ulam na lulutuin eh. Tapos nang hiram muna ako nung sayo. Sasabihin ko na lang kay mama mamaya, tsaka yung sa bigas ninyo. Kanino pala yung langka sa ref nyo? Kumuha pala ako ha. Hindi alam ng bata kung paano ba siya kikibo. Gutom na siya. Nung tiningnan niya ang lagayan nila ng kanin, walang natira. Simot na simot kahit pa yung tutong wala na. Talagang inubos ni Abigail. Nung buksan niya ang ref, may langka nga pero wala na yung laman. Balat na lang na may maliliit na hibla na parang iniwan lang doon para masabing nagtira ng pagkain si Abigail. Nagsumbong ang bata sa ina, kaya nung umuwi si Dolores ay galit na naman ito. Hindi po ma, papalitan ko naman po talaga. Sahod na po ni Koy bukas. Wala na po talagang natira sa amin ma eh. Magsasabi po sana ako kaso nawalan po ako ng load kanina. Ma, sorry po ha. Pero promise po na papalitan ko po yun. Kaya nga tayo nagkakanya-kanya eh. Dahil laging nauubusan ng mga anak ko. Tapos ganyan pa rin? Hindi mo ba alam na kapag hindi sa'yo, hindi mo pwedeng kunin, ha? Wala akong pakialam kahit napapalitan mo pa o hindi. Ang punto ko rito, kinukuha mo pa rin yung pagkain namin. Nanginginig na po kasi talaga ako sa gutom kanina ma. Hindi ko na po matiis kasi pakiramdam ko po mamamatay na po ako eh. Tapos ayun, naganap na lang po ako ng pwedeng kainin. Nakita ko po yung pagkain tapos akala ko walang kakain kasi po lagi kayong nagdadala sa palengke. Hindi ka man lang nagtanong kung kanino yon? Mano sana'y nag-text ka at tinanong ako kung sinong may-ari ng pagkain na kakainin mo. Tapos yung langkang binili ko, inubos mo rin. Ano ka ba naman? Hindi ka na ba talaga titigil sa pagiging matakaw mo? Hindi mo na ba yan mapipigilan, ha? Nagda-diet na nga po ako, ma. Hindi ko lang po talaga kaya. Tsaka sabi po, hindi po dapat biglaan na magbabawas ng kakainin kapag po nagda-diet. Kasi po masama daw po yun. Kaso late ko na po nalaman. Kaya ayan po, biglaan pong sobra na naman ang kain ko. Pasensya na po talaga, ma. Diyos ko po! Patawarin talaga ako kapag hindi ko napigilan ang sarili ko na magkapagsalita. Mamaya kakausapin ko si Koy. Bumukod kayo ng bahay.
Hindi ko na kaya yung ganito. Nahihilo tuloy ako eh. Tumataas ang dugo ko sa'yo, Abigail. Grabe na yung sunod-sunod na stress na bigay mo sa akin. Umupo ang ginang habang inaabutan siya ng kanyang anak ng tubig. Ayaw na muna niyang magalit dahil baka kung mapano pa siya. Pakiramdam ni Dolores ay mapapaaga ang kanyang buhay dahil sa ugali ng kanyang manugang. Nung umuwi si Koy, sa kanya sinabi na lumayas na siya sa bahay na yon at bumukod na sila. Hanggat maaari raw, yung malayo sana na hindi makakarating sa bahay nila si Abigail. Dahil wala pa namang pera si Koy, walang ipon dahil sa katakawan ni Abigail. Pinakiusapan muna nito ang ina na saka na lang sila lilipat kapag may sapat na silang pera. Kakausapin na lang daw ulit niya si Abigail. Anong sabi ni Mama? Galit pa rin ba siya? Nagsorry naman ako sa kanya eh. Tapos sinabi ko naman na papalitan ko yung nakain ko eh. Hindi ko naman alam na bigla na lang ganun magiging reaction niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pati ako nai-stress na dito sa bahay. Lagi na nga akong pinapagalitan sa trabaho ko, pati ba naman dito sa bahay hindi pa ako makakapagpahinga na maayos? Bili mo ako ng burger. May napanood ako eh. Sarap, sobra. Kanina ko pa kaya gustong kumain ng burger. Awa na lang naman, love. Awa na lang. Hindi lahat iikot sa pagkain. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Kahit tumingin ka sa salamin, hindi ka nakasya eh. Hindi ka man lang ba naaawa sa kalusugan mo? Sa magiging epekto niyang walang sawa at tigil mo sa kakakain? Para namang sinabi mong sobrang taba ko. Kasi nga masaya ako sa pagsasama nating dalawa. Kaya nga ako tumataba dahil lagi akong masaya, kaya lagi akong kumakain. Hindi ako takot na iiwan mo ko kahit na magbago pa ang katawan ko. Love, hindi ako nakikipagbiruan ah. Stress na si mama sa'yo. Lahat ng tao dito sa bahay stress na sa'yo. Sabi ko naman kasi napapalitan ko yung mga nakuha ko. Bibili naman tayo, di ba? Bigyan na lang din natin ng sobra para hindi sila ganun. Hindi yun. Hindi lang dahil doon. Madali lang yung palitan kung tutuusin eh. Pero hindi yun ang kinagagalit ni mama. Intindihin mo namang maigi kung ano yung ibig sabihin ni mama oh. Nagugutom lang talaga ako kanina kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Alam mo namang miss na miss ko ng luto ni mama mo eh. Kaya nung nakita ko yung pagkain, ayun, kinain ko. Kinain mo nang hindi mo inaalam kung sino yung hindi pa kumakain? Inaamin ko na nga, kasalanan ko. Inaamin mo pero hindi ka naman nagbabago? Wala lang din yun. Hayaan mo, hindi na lang ako kakain para mamatay na ako. Hindi ganyan. Kaya hindi na nagpo-proseso na maayos ang utak mo eh. Walang sapat na sustansya. Kahit na anong dami ng kain mo, hindi niyan bibigyan ng sustansya ang utak mo. Lalo na kung wala kang ibang ginagawa o wala kang ibang alam kundi puro pagkain. Sorry na nga, di ba? Hindi ko na nga pakikialaman yung pagkain nila kahit na nanginginig na ako sa gutom. Ilang araw pa ang lumipas, napansin nila na naglagay ng kandado si Dolores sa kanilang ref para hindi ito mabuksan ni Abigail. Ang ibang pagkain na hindi inilalagay sa ref, nakatago lang sa kwarto ni Dolores. Kailangan nilang paigtingin ang pagtatago ng pagkain dahil habang tumatagal, lumalala ang pagiging matakaw ni Abigail. Palaki rin ng palaki ang kanyang katawan. Ni hindi na niya malinis maging ang kanyang sarili. Minsan nga ay ayaw na sa kanyang tumabi ng asawa dahil sa amoy niya. Isang gabi, may tumawag kay Dolores. Nakausap ko ang tita Madi mo. Uuwi raw sila ng Pilipinas. May family reunion daw. Magpapagawa sila ng t-shirt. Magbigay raw ako ng size ng t-shirt natin. Saan daw tayo magbe-beach? Hindi ko alam kung saan pero baka doon yun sa resort na Pipay. Di ba may bagong resort yun na nabili? Yung sinasabi ng tita Sandra mo na 15 million halaga? Oo, pwede rin dun. Maganda naman dun eh. Nakita ko yun sa post niya nung nakaraan. O ikaw na mag-chat sa tita mo kung anong size namin. Small dun sa dalawang bata tapos ako medium. Ewan ko sa size ninyong dalawa. Triple XL ata ako eh. Parang mas malaki pa dyan, love. Mas mataba ka pa kay Tito Vince eh.
Grabe ka naman sa akin. Love, mag-diet ka naman. Bawasan mo naman yung kain mo. Sana walang eksena doon sa reunion na magkakaubusan ng pagkain at walang agawan ng pagkain, ha? Huwag ka rin kukuha ng pagkain hindi iyo. Ayaw na ayaw ng mga kamag-anak namin ng ganon. Opo, Ma. Pinagsabihan ulit ni Dolores ang kanyang anak na kausapin ang asawa nito at laging ipaalala na huwag silang ipahiya sa harapan ng kanilang mga kamag-anak. Kahit kasi maayos silang lahat, hindi naman maiiwasan na may mga kamag-anak silang kasama na mabilis makakita ng mali nila. At ayaw niyang ipahiya rin si Abigail. Lumipas pa ang mga linggo, parami ng parami ang kinakain ni Abigail hanggang sa dumating na ang araw na magsasama-sama na ang magkakamag-anak. Hindi pa nga sila magkasya sa sasakyan dahil sa laki ni Abigail. Hoy, ang laki na nitong anak mo, ha? Baby pa to noon. Oh, pogi ah. May binata ka na. Ano, may girlfriend ka na siguro, no? Bit-bit ko pa yan noon tapos laging tululaway Tapos kapag umiiyak yan, umaabot hanggang sa kabilang barangay ang boses. Ay, oo nga pala, yung manugang ko, si Abigail. Hindi kayo nakapunta ng kasal noon kasi nga graduation ni B-Boy. Hello, kumusta po kayo? Ang ibang kamag-anak nila ay kilala na ni Abigail dahil imbitado ang mga yon nung kasal nila. Yung iba naman, unang beses lang niyang nakita. Mababait naman ang mga yon. Ang problema lang, hindi talaga maiiwasan ang ibang mga kamag-anak na direkta kung magsalita at napupuna kung gaano na ba kalaki si Abigail. Ang akala nga nila nung una ay buntis ito, pero nung malaman nila na hindi, pinagsabihan nila na huwag daw itong magkakain masyado dahil baka kaya hirap itong mabuntis dahil sa katabaan niya. Wala namang pakialam si Abigail dahil hindi niya iniisip ang mga panlalait ng mga tao. Ang iniisip niya ay kung ano ang kakainin niya mamaya. Gutom na siya. Gusto na niyang kumain, pero hindi niya alam kung saan siya kukuha. Habang abala ang kanyang asawa at biyanan, naglakad-lakad siya at tumitingin ng pwede niyang makain. Nakita niya ang isang bag na naglalaman ng mga kakanin. Ang bango naman nito. Tagal ko nang hindi nakakakain nito, ha. Ang sarap. Titikim nga ako. Tikim lang. Baka mamaya maubos to eh. Ako na naman ang pagbintangan. Ang sabi niyang tikim lang, nauwi sa pagkuha ng mas marami, hanggang sa naubos niya yon. Kinabahan siya matapos na makitang wala ng laman ang lagayan. Siya lang ang naroon at wala namang nakakita sa kanya, kaya agad na rin siyang lumabas para hindi siya mapagbintangan kung sakali mang makita na wala ng laman ang lagayan. Maya-maya pa, inilabas na ang mga pagkain at doon na nalaman na wala nang ang laman ang isang lagayan. Nagkaroon pa ng pagtatalo sa mga nagbitbit ng pagkain. Lumabas ang mga sama ng loob nila nung nagkaroon na ng sisihan. Ang maayos sana na pagsasama ng mga kabag-anak ay nagkaroon ng gulo dahil lang sa pagkain na nawawala. Eh bakit daw ba? Ano bang nangyari? Yung sa kakanin yata hindi ko alam Basta nagsumbata na sila. Yung pagkain daw kasi nakalagay dun sa isang sasakyan kina Tita Bebe. Ang sabi kinain daw nila habang nasa biyahe sila. Ang sabi naman ni Tita na hindi raw nila pinakialaman yun kasi nga may baon daw silang pagkain. Tapos ayun na, nag-away na sila. Lumabas na yung mga issue nila noon na bakit daw kapag may nangyayaring aberya sila ang sinisisi. Eh bakit kaya nawala ng pagkain doon? Pinapareview pa nila yung CCTV kung sino mga pumasok sa loob. Noong marinig yun ni Abigail ay kinabahan siya. Pero mukhang malakas ang kanyang kapit nang nalaman na sira pala ang CCTV na sakop ng kwarto na yon. Nagkabati-bati naman sila at nagkapatawaran. Siguro raw hindi nila napansin na may pumasok sa kwarto pero mabuti na lang at walang nawalang mga mahahalagang gamit. Nung nagsisimula na silang kumain, parang nakikipagkumpetensya na naman si Abigail.
Minsan, kahit nahawak na ng kung sino ang pagkain, hinahablot pa ito at sinisiksik sa kanyang bibig. Pinagsabihan pa siya ng isang tiyahin ng asawa na huwag niyang ganunin ang pagkain. Pero walang ibang pinakikinggan si Abigail. Basta lang siya kumakain. May mga hindi na nakakain dahil naubusan na niya, lalo na yung mga may ginagawa nung oras na yon. Mga nag-iihaw ng pagkain at yung mga nagbabantay ng mga bata na naliligo. Walang natirang pagkain. Sinimot lahat ni Abigail. Kahit pa pagkain na nasa plato ng iba. Matapos silang kumain, sinabi niyang hindi pa siya busog at nagugutom pa. Si Koy naman, kinausap ng kanyang tiyahin at pinagsabihan na pigilan niya ang asawa niya. Dahil baka yung pagkain nila na aabot pa dapat ng 3 araw ay ubusin lang nito ng 1 araw lang. Love, kain tayo? Kain na naman. Puro na lang kain. Bakit? Nagugutom kaya ako. Kumukulo na nga tong tiyan ko. Konti lang nakain ko kanina eh. Paano ang dami nating nag-aagawan doon sa pagkain? Hindi tayo nag-aagawan sa pagkain. Ikaw lang yung nangaagaw. Gutom ka pa sa lagay na yan kanina sinuksok mo na sa bibig mo lahat. Ni hindi mo pa nga nangunguya yung nasa bibig mo, sinusuksukan mo pa. Nakakahiya na nga kanina eh. Naku, kung alam mo lang pinagsasabi ng mga pinsang ko, para ka raw baboy. Ano naman sa sasabihin ng iba? Di ba dahil mag-asawa tayo, dapat alam natin kung paano ipagtatanggol ang isa't isa? Hindi ko na nga alam kung paano kita ipagtatanggol eh. Isa ka rin sa pinaghihinalaan na kumain ng kakanin. May bata na nakakita sa'yo kanina na lumabas doon. Alam ko agad kapag galing ka doon. Tinikman ko lang naman yun. Hindi ko naman alam na mauubos ko yun. Nagkagulo pa ang mga tao dahil sa'yo. Pati mga kamag-anak ko nagkagalit-galit pa kanina. Hindi ko naman sinasadya. Nakakagutom kaya ang biyahe. Lagi na lang gutom, lagi na lang sarili mong iniisip mo. Sana sumakit na sobra ang ngipin mo para matigil ka na sa kakalamon mo. Alam mo sa inis ko sa'yo, hindi ko na napipigilan ng sarili ko magbigay ng sumpa. Buwisit! Ramdam talaga na galit na si Koy, pero kinokontrol niya lang ang kanyang sarili. Pero kahit na anong sabihin niya sa asawa, hindi talaga ito nakikinig. Kung ano-ano na rin ang mga usapang naririnig nila sa paligid nila. Mga panlalait tungkol kay Abigail. Kaya kahit na 2 araw pa lang silang naroon, umuwi na ang mag-asawa. Naiwan lang doon sina Dolores at ang mga kapatid ni Koy. Bakit umuwi na agad tayo? Di ba bukas pa dapat? Daig mo pang bata na hindi mapagsabihan eh. Ewan ko kung bakit ganyan ka. Nasobrahan ka yata sa pagmamahal ko eh. Kaya hindi mo na madisiplina ang sarili mo. Nagagalit ka na naman sa akin. Gusto ko lang naman kumain. Yun na nga ang kinaiinis ko. Lagi mo na lang gustong kumain. Kasi nga masarap kumain. Oo, masarap kumain pero hindi ang ganyan. Hindi yung pagiging sobrang takaw. Ay, ewan ko. Kahit naman anong sabihin ko sa'yo, hindi mo naman ako pakikinggan eh. Nai-stress lang ako lalo. Ano ba kasi masama sa ginagawa ko? Ha? Hindi mo talaga alam kung ano? Ang alam ko lang naman gusto kong kumain. Kaya nga ginawa ang pagkain para kainin, di ba? Hindi masama ang kumain, pero ang masama, sobra ka sa pagkain. Ginagawa mong bisyo yung pagkain eh, yung katakawan. Nagiging makasarili ka, hindi mo iniisip yung ibang tao na nasa paligid mo. Lagi mong iniisip yung ikaw lang, yung sarili mo lang. Kinukuha mo yung para sa iba, inaabuso mo yung biyaya ng Diyos. Huwag mo na akong awayin, nagugutom na ako. Bili tayo ng pagkain, sige na. Ay, buwisit! Sa inis ni Koy, lumabas na lang siya ng bahay nila. Wala naman siyang ibang magagawa dahil hindi gumagana ng maayos ang utak ng asawa. Ilang araw pa ang lumipas, balik na naman sila sa trabaho. Nung umuwi ng kinahapunan si Dolores, napansin niyang sira ang kandado ng kanilang ref. Nung buksan niya yon, wala nang laman. Hindi na niya kailangan pang alamin kung sino ang gumawa nun dahil iisang tao lang naman ang may dahilan nun.
Dali-dali siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang manugang kung saan sarap na sarap si Abigail sa pagkain ng mga prutas na nakuha niya sa loob ng ref. Ano ka ba naman? Talagang sinira mo yung kandado ng ref namin para lang makuha ang mga pagkain namin doon? Pasensya na po kayo, Ma. Nagugutom na po talaga ako. Wala na po kasi kaming pagkain tapos ayaw pong bumili ni Koy. Kapag may pagkain kami, binibigay niya po sa akin yung konti lang. Hindi ko lang po talaga kinaya yung gutom ko, Ma. Alam mo bang pag nanakaw yung ginawa mong ganyan, ha? Hindi yan tama. Hindi pwedeng basta kanilang kukuha ng pagkain hindi iyo. Sinasanay mo na ng ganyan ang sarili mo. Panay ang hingi ng tawad ni Abigail pero hindi naman niya pinipigilan ang kanyang sarili na huwag kumain. Dahil sa ginawa niya, hindi na nakapagtimpi si Dolores. Kahit na walang pang-upa ang dalawa, pinalayas niya ang mga ito. Hindi na raw niya kayang magtiis pa. Wala namang ibang malapitan sina Abigail kaya umuwi muna sila sa bahay ng kanyang ina. Pero dahil ganun pa rin ang ginagawa niya, maging sarili niyang pamilya ay pinaalis siya. Nauubusan kasi sila ng pagkain. Nagagawa pa ni Abigail na magnakaw sa tindahan nila. Nagiging malaki na siyang perwisyo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, may naupahan silang maliit na kwarto. Wala silang kahit na anong bitbit, maliban sa 2 bag ng mga damit. Ano ba to? Anong gagawin ko? Nagugutom na talaga ako. Wala akong makitang pagkain. Tiisin mo yan. Huwag kang gagawa ng kalokohan dito. Di ko na alam kung kakayanin ko pang kahiyan Baka makipaghiwalay na talaga ako sa'yo. Ang sabi mo, mahal mo ako kahit na mataba ako. Hindi yung pagiging mataba mong problema ko. Ang problema ko yung katakawan mong wala sa lugar. Sana naman wala kang nakawan ng pagkain dito. Kasasabi lang ni Koy, ginawa na ng kanyang asawa. May nag-order kasi ng pagkain nila sa kabilang palapag yun. Pinaiwan lang muna sa lamesa dahil doon na lang kukunin. Ganon kasi ang lagi nilang ginagawa. Wala namang nawawala. Dahil sa gutom ni Abigail, ninakaw niya ang pagkain. Pero pagkain niya noon, biglang sumakit ng sobra ang kanyang ngipin. Aray ko, ang sakit naman ang ngipin ko. Aray! Kahit na maglinis siya ng ngipin, hindi nawawala ang sakit noon. Nanunuot talaga sa kanya ang sakit. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Pinagsasalpakan niya rin ng kung ano-ano ang ngipin pero walang nangyayari. Kahit na inuman niya ng gamot, hindi nawawala. Hanggang sa umuwi na ang kanyang asawa. Galit ito dahil nagbayad siya ng ninakaw na pagkain ng asawa. Huwag mo na akong awayin. Sakit na talaga ng ngipin ko. Aray ko. Ano hindi sasakit yan kung yung kinain mo kanina ninakaw mo lang? Hindi ko naman yun naubos. Sakit talaga. Parang buong ngipin ko yung masakit Hindi ko alam kung saan banda. First time mo yatang hindi makaubos ng pagkain. Kaya nga nangihina na rin ako Pero hindi ko manguya yung pagkain. Ang sakit-sakit ng ngipin ko. Sakit talaga. Aray. Yan, buti nga sa'yo. Baka madala ka na niyan na hindi dapat lahat ng pagkain kinakain mo. Lalo na kapag hindi iyo. Buong gabi, iyak ng iyak si Abigail. Dahil malaking babae siya, malaki rin ang boses niya. Maninipis ang mga pader kaya ang daming naiistorbo na tao. Kinausap sila ng may-ari ng paupahan dahil sa reklamo na natatanggap mula sa mag-asawa, lalo na kay Abigail. Kaya wala silang ibang nagawa kundi ang umalis. Wala na silang pupuntahan.
Hirap na rin si Koy sa kanyang asawa, kaya nakiusap siya sa ina na pabalikin muna sila at pinapangako niya na hindi na mauulit ang pagnanakaw ni Abigail ng pagkain. Halos 1 linggo na ang lumilipas, masakit pa rin ang ngipin ni Abigail. Ayan, niluto ko para sa'yo. Ang sabi ni Koy, hindi siya makakapagpadala ng pagkain mo. Ibigay ko lang yung tama lang sa'yo at walang sobra. Wala ka naman na mananakaw sa amin. Hindi nga po ko makakain, May. Sobrang sakit po ng ipin ko eh. Kayanin mong kumain, tapos uminom ka ng gamot. Hindi nga po ako makanguya. Grabe po, sobrang sakit po talaga ng ngipin ko eh. Sakit po, aray. Gusto ko na po tanggalin lahat ng ngipin ko. Kung ano-ano ba naman kasi ang kinakain mo, kaya nagkaganyan ka. Ngayon, alam mo na hindi lahat ng pagkain kaya ng ngipin mo. Sumuko na rin ang ngipin mo sa walang tigil mong kangunguya. Nagugutom na po ako. Gusto ko na po talagang kumain. Subukan mong kumain. Kaunti lang yan. Unti-untiin mo, tapos may gamot dito. Sinubukan ni Abigail ang kumain. Kada nguya niya ay umiiyak siya. Dati, kapag ganon kakaunti ang pagkain, lagi siyang naghahangad ng sobra. Pero mukhang sa sakit ng kanyang ngipin, hindi na niya kakayanin pang ngumuya ng marami. Kahit lunukin na agad ang pagkain, hindi niya magawa dahil wala siyang malasahan sa pagkain. Lalo na at ang iniisip niya ay ang kanyang ngipin na sumasakit. Nung uminom siya ng gamot, kahit na paano ay nawala ang sakit. Hanggang sa nakaramdam na naman siya ng gutom. Pumunta siya sa kusina. May suman doon na mukhang bagong bili lang. Dahil hindi na ganon kasakit ang kanyang ngipin, kinain niya yon. Pero iisa pa lang ang nakakain niya, sumakit na naman ng sobra-sobra ang kanyang ngipin. Aray! Sakit! Grabe, sakit! Parang manatanggal na lang lahat ng ngipin ko. Aray ko! Namilipit sa sakit si Abigail. Napaupo pa siya sa sahig habang hawak ang magkabila niyang pisngi. Tila ba ginawa na niya lahat ng alam niyang paraan para mawala ang sakit ng kanyang ngipin, pero hindi talaga nawawala. Hanggang sa umuwi ang kanyang asawa kasama ang ina nito. Oh, ano nangyayari sa'yo? Sakit na mo ng ngipin ko sobra. Hindi ko na po ito kaya eh. Parang gusto ko na lang po ipatanggal lahat. Sobrang sakit po Kanina naman hindi naman masakit yan, di ba? Ano ba kinain mo? Mukhang itong suman. Bukas yung isa tapos parang isang kagat pa lang ang ginawa. Kumuha ka na naman pala ng pagkain na hindi iyo. Kaya naman pala tama lang sumakit ang ngipin mo. Mukhang kada gagawa ka ng hindi maganda, sumasakit yan na sobra. Parusa na ata yan sa mga matatakaw na tao. Sakit sobra. Aray! Dalhin na ako sa ospital. Grabe na talaga, hindi ko na talaga kaya Ipapupulit na natin lahat ng ngipin ko sa dentista. Kahit na ipabunot mo lahat yan, baka sumakit naman ang gilagid mo dahil wala ka pa ring ibang alam gawin kundi ang kumain ng pagkain na hindi naman iyo. Buong gabi na umiiyak si Abigail. Hindi masyadong nakatulog ang asawa niya. Kinabukasan, nung kumain ang bigay ni Dolores si Abigail, doon kahit paano na wala-wala ang sakit ng kanyang ngipin. Ano, okay ka na ba? Hindi pa rin. Medyo masakit pa pero hindi tulad kahapon. Baka nagpapahinga lang yung ngipin mo. Huwag ka na magnanakaw ng pagkain ng iba. Huwag mo na rin sosobrahan kumain dahil baka sumakit na naman yung ngipin mo. Kaso nagugutom pa rin ako. O ito, yun na lang tong pagkain ko. Wala pa tayong nabibili na grocery. Hiningi ko lang yan kay mama. Hindi na, iyon na yan.
Ayoko sobra-sobrang pagkain, baka umiyak na naman ako. Hindi ko kaya yung sakit ng ngipin. Mas kaya ko pa magutom. Yung sakit ng ngipin ko, buong katawan ko masakit eh. Yung utak ko, parang baldado ako kapag masakit ang ngipin ko. Totoo ba yan? Tumatanggi ka talaga sa pagkain? Gusto ko pang kumain, pero natatakot na nga ako. Baka nga sumakit na naman ang ngipin ko. Wow, himala ah. Kaya mo nang tumanggi at mag-control sa sarili mo. Kaya mo naman pala yung ganyan eh. Bakit hindi mo pa ginawa noon? Hinayaan mo pang kung ano-anong pamamahiya na gawin ng mga tao sa'yo. Tapos hinayaan mo lumaki ka ng ganyan. Kaya ko naman sana. Kaso kasi minsan yung utak ko, hindi napapakali kapag hindi ako kumakain. Ngayon ko na lang ulit pinipigilan kasi ang sakit talaga ng ngipin ko kapag kumakain ako ng sobra. Nadala na ako nung nakaraang kumain ako ng suman. Kala ko mamamatay na ako nung sa sobrang sakit ng ngipin ko. Pwede na rin palang pandayat yan, no? Sana kayanin mo nga talaga. Bigyan mo na lang ako ng pagkain ko mamaya para may merienda ako. Sige, padala ko na lang kay mama. Uuwi naman yun mamayang hapon eh. Dahil sa takot ni Abigail na makaramdam ulit ng sakit, pinilit na lang niya ang kanyang sarili na magkaroon ng kontrol sa mga kinakain niya. Kahit na nakikita niya ang pagkain, hindi niya ito kinukuha. May pagkakataon din na minsan sinusubukan niyang kumuha o sumobra ng pagkain, pero kapag naalala niya ang grabing sakit ng ngipin na pwede niyang makuha ulit, humihinto siya. Iniisip niya na rin ang ibang tao kung kumain na. Hindi siya ganun noon dahil lagi niyang iniisip ay makarami ng pagkain higit sa iba. Malaki ang pagbabago niya na napansin mismo ng mga kasama niya sa bahay. Love, may pasalubong ako sa'yo. Paborito mo tong siopaw, di ba? Ayun, ang sarap naman yan. Ang dami ah. Baka mabitin ka eh. Bigyan mo na lang din sina mama. Okay na sa akin itong dalawa. Sure ka ba? Oo naman. Tsaka konti na lang ako kumain, di ba? Nagbabawas na ako ng kain ko para bumaba na ulit ang timbang ko. Ang laki ko na kaya. Ang cute mo nga eh. Para akong nakasandal sa unan kapag natutulog. Sus, ayan ka na naman. Nang uuto ka na naman ha. Hindi nga. Che, umayos ka nga dyan. Pero sure ka na ba dyan na 2 siopaw na lang ang kakainin mo? Oo nga, kasi gusto ko rin makakain ng lahat. Para hindi lang ako. Nakakatuwa naman yan. Alam mo na kung ano yung ginagawa mo ah. Hindi ka na nakikipag-unahan sa pagkain dahil marunong ka na rin magbigay. Nakakatuwa naman. Naging tuloy-tuloy ang pagbabago ni Abigail. Siya na ang kusang nagsasabi sa kanyang asawa at nagtatanong kung may kakain pa ba. Kapag may nakita siyang pagkain, hindi na niya pinakikialaman. Hindi na siya katulad noon na kapag gutom o gusto ng pagkain, kusa siyang hahanap ng pagkain. Kaya nga sinira niya noon ang kandado ng ref ng biyenan niya para makakuha ng pagkain. Ngayon, may respeto na siya sa mga kasama niya at lalo na sa pagkain. Minsan pa, nagsimba sila. Ang aral ay tungkol sa kagutuman ng kaluluwa. Na hindi lang daw palaging tiyan ang binubusog. Dahil minsan, kahit busog na ang tiyan, kung gutom naman ang kaluluwa, wala rin daw saysay ang pagkabusog. Tinamaan ako dun sa mga sinabi ha. Ngayon na lang ulit ako nakapunta ng misa. Niyayaya kasi kita dati, ayaw mo naman. Kamo nagugutom ka lang kapag nasa loob tayo. Saka ang gusto mo lang palagi yung pagkain sa labas. Kaya minsan hindi natin natatapos ang misa eh, dahil nagmamadali ka ng lumabas. Oo nga. Dati sumasama lang ako sa inyo kasi masarap yung binibentang pagkain dyan sa labas. O kaya sumasama lang ako kapag may libreng pagkain. Tapos hindi ko naman iniintindi kung ano yung sinasabi sa misa. Yung utak ko kasi palagi na lang puro pagkain ang iniisip. O buti ngayon hindi na. Hindi na gano, pero may pagkain pa rin. Okay lang yan. At least may nakikita tayo na pagbabago, di ba? Oo nga. Noong matapos na ang misa, nagpunta sila sa kainan na laging gusto ni Abigail.
Bumili siya ng kaunting pagkain lang. Sure ka ba talaga na kasya sa'yo yan? Eh di ba po ma, magda-diet na ako. Tsaka nagmahal na po sila. Baka maubusan ng budget si Koy. Matagal pa po ang sahod niya eh. Kailangan po magtipid. Natutuwa naman ako sa'yo, nak. Buti naman, natuto ka na rin. Tama yan. Kasi alam mo na ngayon kung paano magtipid at isipin na hindi lang yung kinakain mo ngayon. Oo nga pala, kumusta na pala ang ipin mo? Oo nga, sumasakit pa ba yan? Hindi na masyado. Pero minsan sumasakit. Kaya nga iwas ako sa sobrang nguya at kain kasi baka sumakit na naman ng sobra. Pero hindi na gaya noon na mapapaluhod talaga ako sa sobrang sakit. Buti naman kung ganon, sana mawala na yung sakit ng ngipin mo. Ilang buwan pa ang lumipas, naging maayos na rin si Abigail. Hindi na sumasakit ang kanyang ngipin, hindi na rin niya sinosobrahan ang kanyang kain. Kung ano lang ang sapat para sa kanilang lahat, yun lang ang kakainin niya. Kung may sobra man, doon lang siya magdadagdag. Bumalik sila sa dati na hindi na kailangan pang magtago ng pagkain. Bumibili sina Dolores at Koy ng pagkain na para sa lahat. Naisasama na rin nila sa mga handaan si Abigail. Hindi na siya sumasandok ng marami sa kanyang plato. Nagsimula na ring bumaba ang kanyang timbang. May disiplina na rin kasi siya sa kanyang katawan. Dahil sa tulong ng kanyang pamilya at lalo na ng kanyang asawa, nagbago siya. Isang araw, kumain sa labas ang mag-asawa dahil selebrasyon ng kanilang anibersaryo. Salamat dito, love. Minsan na nga lang to kasi nag-iipon tayo. Pero order ka lang ng gusto mo. Kahit ano na lang dito, yung mura lang sana. Kahit ano dyan. Total, anniversary naman natin Minsan lang to sa isang taon. Baka naman wala ka ng pera niyan. Meron yan. Sige na. Ikaw talaga? Lagi mo lang binibigay yung gusto ko. Love, sorry pala sa mga nangyari noon Salamat kasi hindi mo ako sinukuan. Noong mga nakaraan, bumabalik sa akin yung mga ginawa ko. Yung mga pamamahiya ko sa inyo ni Mama. Nanghingi na nga rin ako ng tawad kay Mama kasi yung nagawa ko na nagalit talaga siya ng sobra sa akin. Tsaka yung sa mga kamag-anak mo. Sana sa susunod makasama ulit ako sa reunion nyo. Gusto ko lang ulit ipakita na hindi na ako yung dating nakilala nila. Huwag mo nang isipin yun. Kung nangyari na yun noon, tapos na yun. Basta ngayon ramdam ko naman na nagbabago ka na Yun na mahalaga para sa akin. O tara na, kain na tayo. Dapat pala, ikaw yung kumakain ng marami. Ang payat mo na Ang liit nga lang ng bituka ko, hindi ko pa nga alam kung mauubos ko tong sinerve sa akin Ganito pala to karami. Okay lang yan. Hindi naman masasayang kahit na may tira ka. Andito naman ako. Kaya kong ubusin lahat yan. Nagtawanan lang ang mag-asawa. Naging biruan na nga nila ang pagiging matakaw noon ni Abigail. Naging matatag din ang kanilang samahan. Sa ngayon, may 2 na silang anak at nakabukod na rin sila ng bahay. Naging mas responsable na si Abigail at mas lalo niyang nauunawaan kung ano ba ang sinasabi sa kanya ng kanyang biyenan. Lalo na sa pagpapaubaya at pagdidisiplina sa kanyang mga anak, lalo na pagdating sa pagkain. Marami rin naman siyang natutunan sa mga nangyari sa kanya noon at ang tungkol sa ugali niyang pagiging matakaw. Na kaya wala siyang kabusugan dahil hindi naman talaga tiyan niya ang gutom kundi ang kanyang kaluluwa. Hindi naman masama ang kumain, pero ang masama ay kapag ang pagkain ng iba ay inaangkin mo na rin. Ang katakawan na parte ng 7 nakamamatay na kasalanan ay hindi lang tungkol sa kinakain, kundi ang kawalan ng hangganan at pagiging makasarili. Ang tao ay dapat matuto na lahat ng sobra ay masama. Bawat sobra ay may mga taong hindi nakakakain ng maayos at naaagawan.
Ang pag-angkin ng hindi iyo ay parte ng kawalan ng respeto sa ibang tao. Laging nasasanay ang sarili na laging makipag-agawan at kumuha kaysa mag-isip at magbahagi. At doon nagsisimula ang ugat ng iba pang kasalanan, kasakiman, inggit at kawalan ng hiya. Matutong magtira, hindi lang ng pagkain, kundi ng puwang para sa iba. Ang tunay na busog ay hindi nasusukat sa laman ng tiyan, kundi sa kapayapaan ng konsensya. Tandaan na ang taong marunong magpigil ay mas mayaman kaysa sa taong laging naghahangad ng sobra. Dahil kailanman hindi mabubusog ang taong gutom kapag ang gutom ay hindi sa tiyan kundi sa pagkataong sanay mang-agaw ng hindi sa kanya. Kaya mga apo, tandaan na laging hindi lang pagkabusog ng ating tiyan ang kailangan. Dapat ay maging ating kaluluwa ay busog din. Kayo ba mga apo? Nakakilala na rin ba kayo ng tao na walang ibang ginawa kundi ang kumain at walang pakialam sa ibang tao? Ibahagi nyo na yan kasama ng inyong opinyon sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral. Shout out sa ilan sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Jane De Ocampo, Juliet Capisnon, Maika Trixie at sa family niya from Davao City, Faderogaya family from Pansol, Quezon City, Aksa Andrade from Palawan, Arlene Castro Ramos, Donnie Adlawan from Kawit, Cavite, Rana May Baduria, Emily Tayo from Bali, Indonesia, Yads Kabahug from New York, Briella Mariana Timkang from Malaybalay City, Bukidnon, Ariel Marquez from San Isidro, Nueva Ecija, Cherry Joy Totanes, Amanda Joyce from Angeles City, Artiola family, Neneth, Kiana, Tommy from Romblon, YPS Clothing Trading, Ronald Bel Zabahado from Imus, Cavite, Rose Guevara, Auring, Ne, Faye, Minda, Leslie at Jay ng Amira Boxes Handicrafts, Anthony Lacambra from Balagtas, Bulacan, Wilma Villaralbo, at belated happy birthday sa kanyang ate na si Maria Victoria Supresensya, Maria Lina Saranya, Ludi Garcia, Tidoy Castro, Marisa Torculas ng Oriental Mindoro, Ann Narciso, Ami Yong, Riza Rizardo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig ninyo mga apo.